Mabuhay! Sa panahon ngayon, napapansin natin na mas madalas na natin naranasan ang iba't ibang suliranin na may kaugnayan sa kapaligiran. Hindi na lamang ito simpleng usapin ng kalikasan dahil direkta itong nakakaapekto sa pamumuhay, kalusugan at kinabukasan ng mga tao. Dahil dito, mahalagang maunawaan natin kung ano ang konteksto ng mga suliraning pangkapaligiran at kung bakit ito patuloy na nagiging hamon sa ating lipunan. Sa araw na ito, pag-uusapan natin kung paano uugnay ang tao, lipunan, ekonomiya at kalikasan sa mga suliraning pangkapaligiran na ating kinakaharap. Para magkaroon tayo ng gabay sa ating talakayan, narito muna ang mga layunin na ating aralin. Sa pagtatapos ng aralin, kayo ay inaasahang una, matukoy at masuri ang mga suliraning pangkapaligiran batay sa mga salik na heograpiya, panlipunan at pang-ekonomiya, pati na rin ang epekto nito sa tao at kalikasan. Ikalawa, na ipapakita ninyo ang kamalayan at pagpapahalaga sa kahalagahan ng pangangalaga sa kapaligiran bilang responsableng mamamayan. At ikatlo, makakalikha kayo ng isang malikhaing presentasyon o digital infographic na magpapakita ng ugnayan ng suliraning pangkapaligiran sa lipunan, ekonomiya at kalikasan kasama ang mga mungkahing solusyon nito. Sa madaling salita, hindi lang natin titignan ang mga problema sa kapaligiran, kundi susubukin din nating maunawaan kung paano tayo maaaring maging bahagi ng pangangalaga at magpapanatili nito. Ayan, para sa ating pagbabalik tanaw, ang mga suliraning pangkapaligiran. Ayan, may apat na picture ulit ako na ipapakita, which is, ito yung halimbawa ng isyung or suliraning pangkapaligiran natin sa Pilipinas. Una, yung pagbaha. Ang pagbaha ay madalas na dulot ng malakas na ulan, baradong kanal, maling pagtatapon ng basura at pagputol ng mga puno. Sa totoong buhay, madalas natin itong nararanasan lalo na tuwing may bagyo, di ba? Halimbawa, sa ilang lugar, which is sa Metro Manila, mabilis bumaha kapag malakas ang ulan dahil nga maraming estero at kanal na puno ng mga basura. Dahil dito, maraming pamilya ang nawawalan ng bahay, gamit at kabuhayan at nagdudulot din ito ng sakit tulad ng leptospirosis at dengue. Next ay ang polusyon. Sa polusyon naman, dito, nagkakaroon ng pagkasira o pagdumi ng hangin, tubig at lupa dahil sa usok ng sasakyan, pabrika at maling pagtapon ng mga basura. Halimbawa nito ay ang makapal na usok mula sa mga sasakyan na nagdudulot ng hirap sa paghinga at iba't ibang sakit na makukuha natin. Sa mga ilog naman, ilog at dagat naman, maraming basura ang naitatapon kaya naapektuhan ang mga hayop sa tubig at maging kabuhayan ng mga mangingisda natin. Next naman ay ang pagkalbo ng kagubatan. Isa rin ito sa pangunahing suliranin na tinatawag nating deforestation in English. Nangyayari ito dahil sa illegal logging at pagmimina. Kapag nababawasan ng mga puno, mas mataas ang posibilidad na magkaroon ng pagbaha at landslide dahil nga walang sumisipsip ng tubig ulan. Sa Pilipinas, may mga lugar na nakakaranas sa matinding landslide dahil sa sobrang pagputol ng mga puno sa kabundukan. Bukod dito, nawawalan din ng tira ng mga hayop at naapektuhan ang biodiversity ng ating kalikasan. Ayan, para naman sa ating gabay na tanong, ang unang tanong, ano ang inyong nakikita sa larawan? So sa larawan, napakita naman natin yung iba't ibang suliraning pangkapaligiran tulad ng pagbaha, polusyon at pagkasira ng kagubatan. Makikita rin natin kung paano naapektuhan yung mga tao at komunidad dahil sa mga problemang ito o suliraning ito. Pangalawa naman, anong suliraning pangkapaligiran ang ipinapakita? So pinakita natin dito yung maaaring pagbaha, polusyon o pagkalbo ng kagubatan depende sa sitwasyon o sa larawan. Ang mga ito rin ay ilan lamang sa mga problemang kinaharap ng ating bansa at ng buong mundo ngayon. So, next question, ano kaya ang sanhi ng problemang ito? So, kadalasan yung mga sanhi nito or mga suliraning ito, yung kapabayaan ng mga tao tulad ng maling pagtatapon ng basura, sobrang paggamit ng plastic, illegal logging at polusyon mula sa mga sasakyan at pabrika. Kasama rin dito yung kakulungan sa pagdisiplina at hindi pagsunod sa batas ng pangkalikasan. Next, ano ang maaaring epekto nito sa tao at komunidad? So, malaki yung epekto nito, especially sa tao at komunidad dahil
maaring masira yung tahanan natin, pagkawala ng kabuhayan, pagdami ng sakit at panganib sa buhay ng mga tao. So halimbawa nito, no, kapag may matinding baha, naapektuhan yung mga tao, estudyante at mga taong nagtatrabaho, no, kapag polluted naman ng hangin, tumataas ang kaso ng respiratory diseases. So sa kabuuan, ang mga suliraning pangkapaligiran ay seryosong usapin na dapat bigyang pansin ng bawat isa o bawat tao. Hindi lamang gobyerno ang may responsibilidad sa pangangalaga ng kalikasan, kundi tayong lahat bilang mamamayan. Sa simpleng paraan tulad ng tamang pagtatapon ng basura, pagtitipid ng tubig at kuryente, at pagtatanim ng puno, makakatulong tayo sa pagprotekta sa ating kapaligiran. Ngayon naman, tatalakayin natin kung anong suliraning pangkapaligiran. Kapag sinabi nating suliraning pangkapaligiran, ito ay tumutukoy sa mga problemang nakakaapekto sa ating kapaligiran at maging sa pamumuhay ng tao. Ang mga suliraning ito ay maaaring bunga ng gawain ng tao o kaya na may epekto ng pagbabago sa kalikasan. Mahalagang pag-aralan nito dahil habang lumalala ang mga suliraning pangkapaligiran, mas lumalaki rin ang epekto nito sa lipunan, ekonomiya at kalusugan ng mga tao. Kaya bilang mamamayan, mahalagang magkaroon tayo ng kamalayan at responsibilidad sa pamangangalaga ng ating kapaligiran. Habang nagpapatuloy tayo sa discussion, mas mapapalalim pa natin ang pagtatalakay sa iba't ibang suliraning pagkapaligiran sa mga posibleng paraan upang makatulong sa pagresolba nito. Ayan, so pag-uusapan naman natin ay ang solid waste. So sa solid waste, ito yung issue or suliranin sa Pilipinas na kung saan yung mga basurang nagmumula sa tahanan, paaralan at mga establishment tulad ng plastic, papel, bote, lata at tirang pagkain. Which is isa ito sa malaking suliraning pangkapaligiran sa Pilipinas dahil nga sa maling pagtatapon ng basura at sobrang paggamit ng mga plastic. So sa totoong buhay, madalas tayong makakakita ng mga kanal at estero na punong-puno ng mga basura. At dahil dito madaling bumaha tuwing umuulan lalo na sa mga lungsod. Nakakaapekto rin ito sa mga kalusugan dahil nga maraming magdudulot ng sakit tulad ng dengue at leptospirosis. So halimbawa nga sa Metro Manila, which is nagkakaroon ng matinding pagbaha dahil nga bumabara yung basura sa drainage system. So bilang solusyon, mahalagang sundin natin yung tamang pagtatapon ng basura, pati yung paggamit ng 3Rs which is reduce, reuse, recycle. So in that way, sa simpleng pagiging responsable natin, makakatulong tayo sa pangangalaga ng kalikasan at kalinisan ng ating komunidad. Yung mga dahilan suliranin sa solid waste. Isa sa pinakamalaking problema natin ngayon na kinakaharap ay ang solid waste o basura. Ngayon tatalakayin natin kung bakit nga ba nagkakaroon ng suliranin sa basura. Hindi lang ito dahil marami tayong tinatapon, kundi dahil sa mga mali nating gawain at pagdidispose. Narito yung mga dahilan. Una dyan is yung kawalan ng disiplina sa wastong pagtatapon ng basura. Pinaka-basic na dahilan, 'di ba, is yung disiplina. Marami pa rin sa atin yung nagtatapon ng balat ng candy o yung plastic o upo sa sigarilyo kung saan-saan. Ang mindset kasi natin is may nagwawalis naman ay ito isa sa itang problema. Dahil ito bumabara yung kanal at nagdanhin ng baha. Pangalawa is yung pagtatapon ng basura sa estero, ilog at kalsada. Ito related lang to sa una, marami nagawang basura yung ilog at estero. Halimbawa yung Reaper dati. At hanggang ngayon sa Maynila, kapag tinatapunan ng basura yung mga daluyan ng tubig, hindi lang ito nagdudumi. Bumagal yung daloy, bumabaho at naging breeding ground. Breeding ground ng lamok na nagdadala ng dengue. 'Di ba? Mga ganun. Tapos yung pangatlo naman is yung pagsusunog ng basura at nagdudulot ng pollution sa hangin. Bawal na ito sa ilalim ng Clean Air Act, pero marami pa rin yung nagsusunog ng basura, lalo na sa probinsya. Yung pagsunog kasi ng plastic ay naglalabas ng dioxins at furans, mga chemical na delikado sa baga at pwedeng magdulot ng cancer. Kaya imbes na solusyon, mas nagiging problema pa ito sa ating mga kalusugan. Yung ikaapat naman is yung kawalan ng waste segregation o paghihiwalay ng nabubulok sa di nabubulok. Isa sa pinakamahalaga batas natin ang RA 9003
o Ecological Solid Waste Management Act. Requirement dito yung paghiwalay ng nabubulok at di nabubulok at recyclables. Pero sa practice, halo-halo pa rin yung basura natin kapag hindi segregated, hindi na nare-recycle yung pwede pa at mas mabilis mapuno yung ating mga landfill. Yung panglima is yung pagtagas ng leachate o katas ng basura mula sa dump site. Ang leachate ay yung maitim na mabahong likido na tumutulo sa mga tambak ng basura. Ito rin yung sobrang laso. Kapag umulan at napunta ito sa lupa at tubig, nakokontaminate yung groundwater na source ng inuming tubig ng mga komunidad malapit sa dump site. Nagdudulot din ito ng sakit sa balat at tiyan. Yung pang-anim is yung hindi wastong pagtatapon ng e-waste. Pataas ng pataas ngayong e-waste natin. Yung sirang cellphone, yung battery, yung appliances, may mga chemical tulad ng lead at mercury. Kapag tinapon lang sa ordinaryong basura, delikado ito sa burero at sa environment. Dapat dinadala ito sa mga e-waste collection facility. Kung iisipin natin, lahat ng dahilan na ito ay preventable. Nagsisimula yung solusyon sa disiplina at tamang kaalaman ng bawat isa sa atin. Dahil pagkasira ng likas na yaman. Yung likas na yaman is yung mga biyaya na kalikasan na libre nating nakukuha. Malinis na hangin, tubig, kagubatan at mga hayop. Mahalaga ito dahil kabuhayan, dito nagagaling yung ating mga pagkain, ating mga kabuhayan at mga pangangailangan. Pero dahil sa lahat ng paggamit kapabayaan ng tao, patuloy na sisa. Ito yung mga kalagay ng mga likas na yaman sa Pilipinas. Number 1 is yung kagubatan. Cover natin ay patuloy na nababawasan mula sa 70% noong 1990s nasa 23% na lang ngayon. Ang dahilan nun is yung pagputol ng puno para gawing subdivision, illegal logging at kaingin. Kapag walang puno, mas prone tayo sa landslide at baha at nabawalan ng tirahan yung mga hayop. 'Di ba? Yung pangalawa naman is yung yamang tubig. Bumababa yung dami ng isdang nahuli dahil sa overfishing at paggamit ng dinamita. Dagdag pa ang polusyon sa karagatan at pagkasira ng coral reefs dahil sa climate change. Ang coral bleaching ay malaking problema sa mga tourist spot tulad ng Palawan at Batangas. Yung pangatlo naman natin is yung yamang lupa. Nasisira ang lupa dahil sa pagmimina at maling paraan ng pagsasaka. Kapag sobrang gamit ng chemical fertilizer, nagiging acidic yung lupa at hindi na mataba. Ang minahan naman kasi, iniiwang sira yung bundok at delikado sa mga nakatira sa baba. At lastly, yung urbanization or urbanisasyon. Yung mabilis na urbanisasyon o pagdami ng syudad ay kumakain sa mga sakahan at kagubatan. Ginagawa sa mga loop, dapat sana ay taniman o watershed. Yung mga likas sa kabuuan, yung mga likas na yaman ay hindi renewable kung aabusuhin. Kapag naubos, aabuti ng daan-daang taon bago mapalitan, kaya dapat may sustainable development. Yung pag-unlad na hindi sinasakripisyo ang mga pangangailangan ng future generations. Isa sa pinakamahalagang likas na yaman natin ay ang gubat. Pero ito ang isa sa nanganganib sa lesson na ito. Iisayin natin yung mga pangunahing suliranin na sumisira sa ating yamang gubat. Number 1 is yung pagkalbo ng kagubatan. Ito yung forestation, tinatayang 47,000 hektares ng gubat ang nawawala sa Pilipinas kada taon. Ginagawa itong uling, tabla o tinatayuan ng bahay. Yung epekto nito is nawawala yung carbon sink natin kaya lumalala yung climate change at nagiging delikado sa landslide ang mga komunidad. Pangalawa naman is yung migration at kaingin. Dahil sa kahirapan, maraming pamilya ang lumilipat sa mga bundok at nagsasagawa ng kaingin o pagsusunog ng gubat para gawing taniman. Sandali lang yung pakinabang pero pangmatagalan yung pinsala dahil nakakalbo ang bundok at nasisira ang lupa. Pangatlo is yung pagtaas ng populasyon. Habang dumarami yung mga tao, dumarami rin yung pangangailangan sa tirahan, pagkain at gamit. Para masupply ito, pinuputol ng mga puno para gawing subdivision, papel at nature. Indirect nito pero isa sa pinakamalakas sa pressure sa ating kagubatan. Yung pang-apat is yung pagbimigal mining. Maraming minahan
Maraming minahan yung nasa loob mismo ng watershed at protected forest areas. Yung illegal na pagmimina ay hindi sumusunod sa environmental standards. Sinisira yung bundok, nilalason yung ilog ng mercury, at nagdudulot ng pagguho ng lupa. Lastly is yung fuel wood harvesting. Sa mga liblib na lugar, panggatong pa rin yung pangunahing gamit sa pagluluto. Dahil dito araw-araw may pinuputol na maliliit na puno at sanga. Kapag lahat ng komunidad ay ganito, naubos din kalaunan yung gubat natin. Ang gubat kasi is tinatawag na lungs of the earth dahil nagbibigay ito ng oxygen. Kapag sinira naman ito, parang sinasakal din natin nating bansa. Kailangan ng mas mahigpit na bas dito at reforestation. Alam nyo ba na narinig natin palagi yung climate change? Pero ano ba talaga ito? Ang climate change ay tumutukoy sa pagmatagalang pagbabago sa klima ng daigdig. Hindi lang ito mainit ngayon o umuulan kahapon. Ito ay ang pagbabago sa average na temperatura, dami ng ulan at pattern ng panahon sa loob ng maraming dekada. Ito yung mga sanhi, maatong natural tulad ng bulkan, pero yung mas mabilis at delikadong climate change ngayon ay gawa ng tao. Yung pangunahing dahilan ay ang pollution mula sa pagsusunog ng fossil fuels tulad ng gasolina at coal sa mga sasakyan at pabrika. Dahil dito, dumadami yung greenhouse gases tulad ng carbon dioxide sa atmosphere na nagtatrap ng init. Dagdag pa yung pagkakalbo ng kagubatan dahil nga sa mga puno sana yung sumisipsip ng CO2. Sa larawan, makikita natin ang tuyong lupa. Ito ay drought o tagtuyot na isa sa epekto ng El Nino na pinalala ng climate change. Apektado yung mga magsasaka dahil walang matubigan ang palayan. Bukod dito, mas lumalakas yung mga bagyo tulad ng yun at tumataas yung sea level na delikado sa mga nakatira sa tabing dagat. Yung Pilipinas ay isa nga sa pinaka-vulnerable na bansa sa climate change. Kahit na maliit lang yung contribution natin sa global emissions, kaya mahalaga yung adaptation at mitigation. Malalaman na nangyayari na yung climate change. Hindi ito isang hula hindi ito isang hula. May mga scientific na palatandaan o evidence na nakita natin mismo sa paligid. Isahin natin yung mga sa palagang palatandaan. Number 1 is yung global warming. Ito average temperature ng mundo. Ramdam na ramdam natin dito sa ating bansa. Mas matindi ang heat index o mang init 55 Celsius, diba? Sa ibang lugar. Delikado ito dahil nga lalo mga bata matatanda dahil magdulot ito ng heat stroke. Pangalawa naman is yung El Nino at La Nina. Ito ay natural cycle pero mas nagiging extreme at madalas dahil sa climate change. Ang El Nino ay tagtuyot o sobrang init at walang ulan na sumisira sa agrikultura. Ang La Nina naman ay sobrang baha, pareho itong delikado sa kabuhayan. Pangatlo naman is yung matinding ulan bagyo. Hindi dumaan ang bagyo kada taon, pero mas lumalakas ang mga ito dahil mas mainit ang dagat, mas maraming energy ang nahihig ng bagyo kaya nagiging super typhoon. Mas malakas yung hangin at mas maraming dalang ulan tulad ng nangyari sa Odette at sa Carding. Yung pang-apat is yung coral bleaching. Kapag umiinit yung tubig, na-stress ang corals at napalabas nila ang algae na bibigay ng kulay at pagkain sa kanila. Kaya pumuti o bleach sila dahil kapag tumatagal, namamatay sila. Apektado dito yung isda dahil nawawalan sila ng tirahan at pagkain. Malaking epekto rin ito sa turismo at panginda. At lastly, yung pagtaas ng sea level. Dahil natutunaw yung mga glacier at ice sheet sa North Pole at Antarctica, tumataas yung tubig sa dagat. Sa larawan, nakikita natin na bumabaha na kahit walang bagyo. Ang tawag dito ay tidal flooding. Sa Nabota, sa Malabon, sa Bulacan, regular na itong naranasan. Sa loob ng ilang dekada, may mga isda at komunidad pa rin na pwedeng lumubog. Yung mga palatandaan na ito ay wake up call sa ating lahat. Hindi na ito mangyayari pa lamang, kundi nangyayari na. Ang tanong, ano ang gagawin natin? Ang sagot ay nasa susunod na mga hakbang tulad ng pagtatanim ng puno, pagtitipid sa kuryente at pagbawas ng basura.
Ngayong tapos na nating suriin ang iba't ibang suliraning pangkapaligiran ng daigdig, from pollution hanggang sa climate change, dumako naman tayo ngayon sa pinakamahalagang tanong, no? So, yung question is, ano ang maaari nating gawin para matugunan yung mga hamong nabanggit, no? Dito sa slide na to, makikita natin yung mga konkretong hakbang, no, na maaari nating simulan bilang mga responsableng mamamayan, responsableng estudyante, and maaari nating i-grupo ang mga hakbang na ito sa tatlong aspects, no. Sa dami niyan, pwede natin siyang i-group into 3 aspects, no. First, ang wastong pamamahala sa ating mga basura araw-araw. Kasama rito yung simpleng pagsunod sa tamang pagtatapon at pag-iwalay ng nabubulok and hindi nabubulok. So, ang pag-recycle at ang pagbabawas sa paggamit, no, ng mga single-use plastic, kasabay nito yung pag-iwas natin sa mga gawaing hayagang nakakapinsala talaga sa kalikasan natin, tulad ng pagsusunog ng basura or burning or open burning na tinatawag, no. And ayun nga, napapalala nun yung pollution sa hangin. So, ikalawa naman sa ating aspect is ang aktibong pangangalaga sa ating likas na yaman. So, hindi sapat na hindi tayo magtapon ng basura kung saan-saan, kasi kailangan din natin maging bahagi ng restoration, no. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagtatanim at pangangalaga ng mga puno sa kagubatan, mga ganong simpleng aksyon, no. And sa pamamagitan din ng responsable paggamit ng ating mga enerhiya and tubig. So, sa parang ito, personal nating nilalabanan talaga yung epekto ng deforestation and climate change. And ito naman ang pakikipagtulungan at pagpapalaganap ng kamalayan, no? Kasi ang tunay na solusyon is ninidito ng collective na actions, no? Mahalagang makiisa din tayo sa mga programang pangkalikasan ng ating paaralan and ng ating community. Sumunod sa mga policies ng ating environment na pinapatupad din na talaga ng ating pamahalaan, at patuloy na maging bahagi tayo ng kaalaman sa ating kapwa, no? Magbahagi pala ng ating kaalaman sa kapwa tungkol sa importance ng pangangalaga sa kapaligiran. So, lagi din nating tatandaan, class, ang mga malalaking solusyon is nag-start din sa mga maliliit na actions, no? Pero tuloy-tuloy, consistent na mga steps sa bawat isa sa atin para mapanatili natin yung kalinisan, mapanatili natin yung kaayusan, yung kapayapaan, kaligtasan ng ating kalikasan. So, ayun. Yung mission natin dito is, kung nakikita nyo yung Environmental Advocate Map, no? Since alam na natin yung theoretical na steps para matugunan talaga yung mga suliraning yun, ilapat naman natin sa totoong buhay sa pamamagitan ng application nitong mission natin. So, class, para sa gawain ito, pakibuksan naman yung ating official website and pumunta sa ating sentro ng pagtataya or tinatawag nating assessment hub. And dun nyo makikita yung link na magdadirect sa inyo sa ating shared digital board or Google Maps, no? And narito rin yung mechanics sa ating PowerPoint as a group. So, ang instruction dyan is mag-login sa ating Google app or sa Google Maps gamit ang link sa Assessment Hub kasama ang inyong group. And then, magkakaroon kayo ng pinning dyan ng inyong location or ng inyong community kung saan may actual na problem yung area na yon. Like, for example, yung estero, puno ng basura, or di kaya mga kalsada sa lugar nyo laging binabaha kahit konting ulan. Basta mga environmental problems, no? Ipipin nyo yung location na yon. And yung action naman dyan is ilalagay nyo sa yung description doon sa napin yung area. Mag-leave kayo ng message
or concrete na steps or yung tinatawag natin sa PPT na act of solution na kaya nyong gawin bilang mga mag-aaral para makatulong sa nasabing area no, na may problem. So, inaasahan ko yung active na participation nyo dito as a member of your group and sa digital mapping para magkaroon tayo ng evident na concern sa ating environment. So, yan, maaari nyo nang simulan ng pag-pin sa ating assessment hub class. Napakahusay naman ng inyong ginawang mapa. Ngayon naman para sa pagbubuod ng ating naging aralin, susuriin natin itong interactive screen sa slide na to na pinamagatang digital cause and effect chain. So, sama-sama nating pagdudugtungin yung kadena. Sa kaliwang bahagi makikita natin ang maling gawain ng tao, the cause, like deforestation, pollution, overfishing, and uncontrolled mining. And kapag pinagdudugtong natin yan, dumediretso ito sa kanang bahagi no, or the right side. Ang kakulangan, ang kaukulang epekto sa kalikasan at sangkatauhan, no, the effect, tulad ng global warming. No pa ba makikita natin dyan? Extreme weather, loss of biodiversity, and resource scarcity. And class, kitang-kita sa chain na ito na ang lahat ng maling choices ng tao is bumabalik din sa atin bilang mas malala pa, no? Nagiging triple yung pinsala niya. Kaya bilang paglalahat, nais kong iwanan kayo ng tanong na ito, no? And nasa sa inyo na yung answer, no? Nasa sa inyo na kung paano niyo ito sasagutin. And the question is, kung ang tao ang pangunahing sanhi ng pagkasira ng ating kapaligiran, paano naman tayo magiging pangunahing susi sa restoration, or paano naman manunumbalik yung ganda nito? So, laging tatandaan na ang pag-thrive ng ating environment or ng ating nature is directly may epekto sa kalidad or sa quality ng ating buhay as the people, no, who's relying to the environment. And then, ayun. At upang formal nating masukat yung lalim ng inyong pagsusuri sa araw na ito, dadako naman tayo sa ating pagtataya, no? It's Mentimeter time, no? Muli, ang link para sa ating maikling pagsusulit ay matatagpuan sa ating website. Pumunta lamang sa ating sentro ng pagtataya or assessment hub, at i-click ang Mentimeter link, o kaya ay i-type nyo lang yung code na nasa screen and pakinggan nyo ng mabuti ang ating mechanics, no? So first, ilabas ang inyong digital device, yung inyong smartphone or laptop, and direct kayo sa ibinigay ng link ng assessment hub, and then sagutin ang assessment na individually na may honesty, no? And babala lang din yung mga tanong na ito ay hindi ng simpleng sanaysay or pag-recall lang ng definition na natakal natin the whole session, no? Kailangan din nating suriin ng mabuti ang bawat scenario para matukoy din natin kung anong particular na principle yung ng pangangalaga ng kalikasan ang nilabag sa bawat situation na binigay nyo, no? And pagkatapos ng laro, makikita ninyo agad sa inyong screen ang inyong kabuuang score and yung tamang paliwanag sa bawat tanong. So, abangan natin ang pag-flash ng ating class leaderboard and accuracy report pagkatapos. So, maaari nyo nang simulan ng pagsagot sa inyong assessment hub. Good luck, class! Para sa inyong takdang aralin, kayo ay gagawa ng isang digital infographic tungkol sa ating naging aralin. Siguraduhin maayos, malinaw at organisado ang mga impormasyon na ilalagay ninyo. Maaari rin kayong gumamit ng mga larawan, simbolo o disenyo upang mas maging malikhain at madaling maunawaan ang inyong output. Basahin at sundin lamang na mabuting pamantayan sa pagmamarka bilang gabay sa inyong paggawa ng inyong output. Bilang pagtatapos sa ating talakayan,
Mahalagang tandaan na ang suliraning pangkapaligiran na hindi lamang usapin ng kalikasan, kundi usapin din ng tao at ng lipunan na ating ginagalawan. Ang bawat kilos natin ay may epekto sa kapaligiran, kaya mahalagang maging responsable at munat tayo sa mga pangangalaga nito. Inaasahan namin na mas naging malinaw na sa inyo ang kahalagahan ng pag-unawa sa mga suliranin ng pangkapaligiran at kung paano tayo maaaring makatulong sa simpleng paraan bilang mga mamamayan. Para naman sa inyong mga gawain at pagtataya, kaugnay sa araling ito, maaari ninyong bisitahin ang sentro ng pagtataya at sundin ng mabuti ang mga panuto at pamantayang nakapaloob dito. Maraming salamat at inaasahan namin may bago kayong kaalaman na natutuhan mula sa amin at sa talakayang ito.